Tama na po ang optics. Tama na ang palabas. Tama na ang denial. Tama na ang cover-up. Be honest, Mr. President. Be sincere. Confront the truth. Sa SONA, sa July 27, ang nais marinig ng sambayanan ay hindi palusot, hindi pagtuturo kung kani-kanino, hindi scripted optics, hindi bagong palabas. Ang nais marinig ng sambayanan ay ang katotohanan. Ang nais marinig ng sambayanan ay ang paghingi natin ng paumanhin. Ang nais marinig ng sambayanan ay malinaw na plano kung paano wawakasan ang krisis na ito at kung paano ang ating mga pananagutan. Sa ating Pangulo, hindi siguro masamang sabihin ng diretso, you can no longer accomplish grand legacy projects in the remaining 24 months of your administration. At sa bigat ng kalagayan ng ating ekonomiya, mahirap paniwalaan na may sino man sa pamahalaan na kayang agad baliktarin ang ating economic situation. Ngunit, may magagawa pa. Sa halip na itulak ang hakbang tulad ng CONAS na lalong lamang magpapagulo sa bayan, ang pinakamahalagang pamana na maaring iwan ng ating Pangulo ay ang mga tunay na political reforms. Maaring magsimula ang Pangulo sa isang komisyon na mag-aaral at mag-ahain ng rekomendasyon sa susunod na administrasyon sa kanyang successor kung paano aamyendahan ang 1987 Constitution sa isang tunay, malinis at malayang Constitutional Convention na maaring maipamana niya para sa kinabukasan ng ating bansa. Maaring bumuo rin ang Pangulo ng isang independent commission para turuwiran ng wakasan ang problema natin dito sa infrastructure at budget anomalies. Hindi para magtakip, kundi di bali nang wag na magparusa, matukoy na lang yung katotohanan para matiyak na hindi na ito mauulit sa kinabukasan. Maaring bigyan ng Pangulo ng maayos na pamahalaan after his term. Kung mabibigyan niya tayo ng mabuting mga leader sa susunod. Sa pamamagitan ng pagsulong ng mga reformang elektoral. Kabilang po dito, buong pakumbabakong minumungkahi na sana lahat tayong mga politiko, lahat ng kakandidato sa 2028, kailangan mag-submit tayo ng sinumpaang platform of government na pangangatawanan natin. At bukod doon, dapat para mabigyan natin ng political maturity, mayangat natin ang antas ng kamalayan ng ating mga botante, dapat mandatory ang debate sa lahat ng mga kakandidato. Kahit sino ka man, dapat humarap ka sa debate para malaman ng tao ang iyong kakayahan. At least sa Panguluhan, dapat 3 beses magdedebate. Sa pangalawang Panguluhan, dapat 2 beses man lang. Dapat pati senador, dapat pati kongresista, dapat pati mga governor, dapat pati mayor humaharap sa debate upang maiangat natin ang kamalayan ng ating mga botante. At panguli, maaaring magpakumbaba ang ating Pangulo. May mas mahalaga sa pag-aaway. May mas mahalaga sa kapangyarihan. Gaano man nagkasakitan na, dapat ang manguna ay yung kapakanan ng bayan. Dapat manguna na ang Pangulo upang yakapin ang kanyang mga kalaban. Mr. President, sa July 27, taimtim akong makikinig sa iyo. Kasama ang buong sambayanang Pilipino. Tama na po ang optics. Tama na ang palabas. Tama na ang denial. Tama na ang cover-up. Be honest, Mr. President. Be sincere. Confront the truth. Lahat pwedeng pagsisihan. Lahat pwedeng magkapatawaran. Ang mahalaga, ang katotohanan.
At sa huling 24 na buwan ng iyong pamumuno, Mr. President, mag-iwan ka ng kahit isang bagay na maaasahan ng sambayanang Pilipino. Hindi na legacy project ang hinahanap ng bayan. Katotohanan, pananagutan, reforma, at pag-asa. Salamat po.